Hello mga kapatid! Ngayon tayo natapos, no? Alas 8:07 na. So, kumusta mga kapatid? Pasensya na po kayo. Hindi tayo nakapag-live. Daming mga tao, daming mga in-exercise natin. Andito si Nanay, oh. Nanay Ili. Ang magandang Nanay, oh. So, kumusta po kayo? Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. Wait muna mga kapatid, ha? Asa yung, Nay? Lakas yung signal ngayon, ha? Asa yung, gamay nga, cellphone ako, Nay. So, mga kapatid, mayroong nagpadala sa atin ng magandang balita po. Bago tayong gupit, oh. Bagong gupit, oh. Bagong gupit. So, meron nagpadala sa atin mga kapatid na maganda galing ni Clyde Gitgano. Samahan natin sa Cebu. Ako po ay natutuwa, no? Before tayo magpahinga sa araw na ito. Asensya na po kayo, ha. Puno yung schedule natin. At bukas naman, maaga tayo matutulog ngayon. So, magandang balita po ito. Kumusta na po kayo, no? Pero mahina yung signal natin. Paano to? So, meron sana ako. Saan mo na, Nay? Ay, pakaon na lang ako, Nay. Pakaon na ako, ma. So, wait muna mga kapatid, ha? Mahina yung signal, malakas dito, no? So, ngayon, mga kapatid, ay ito, tingnan natin yung pinadala natin. Isang albularyo, mga kapatid, na nag-surrender, no? So, Bisaya po ito, 19 years up, for almost 19 years up. Isang albularyo na galit dati kay Father Darwin. No? Iba naman ito mga kapatid. So, 19 years bilang isang albularyo, nagbalik loob sa simbahan, galit na galit. Ako dati kay Father Darwin, pag panood yung asawa ko sa live niya, ayaw ko siyang pakinggan. So, galit na galit itong albularyo mga kapatid. Pero, dito po ay nagbalik loob na siya sa simbahan. Okay? Bisaya po itong interview mga kapatid. Tumaminaw ganyan marag busok ko sa may sulti ni mo ni mensahe ni mo ni Father Darwin ka kaniya tumaminaw ganyan marag busok ko ganyan mo gumata gan sa ato pa ni Father Darwin. Father Darwin ayaw hapon man gabi diha abi ni Father Darwin no ganahan ko ni makita sa karon na light ako karon light. So hindi pa siya nag-reveal sa kanyang sarili. Hindi po ako nag-interview nito, si Clyde sa Team Holy Rosary Gitgano, yung pinsa natin sa Cebu na ipaon sa Cebu. Yun mo din yung ilaw na. So, ini-interview siya sa isa sa mga pinatyan tayo ni nanay ng ilaw, no? So, ini-interview siya ni Gaw Clyde. So, dito lang tayo dahil nagla-live na sila sa sa YouTube channel. Okay? So, sa interview mga kapatid, gusto na siya makipagkita sa atin. Nung una, galit na galit siya. So, ito yung interview ni Clyde. Hindi pa siya nag-reveal sa kanyang sarili. So, nag-interview nito ang Team Holy Rosary Deliverance sa Sugbo. Okay? Surrender na kasi mong pag-albularyo. Pati nang gala kung lawas makadungog sa imong mga wali kana paminaw ako ang ari sa cellphone tanaw siya sa imong wali. Gaan kay kung ang gusto gyud nga akong anahaon ang buhol. Gusto siya na pupunta dito. No? Salamat. Sige, punta ka dito kapatid. From Thursday to Sunday po dahil nandito lang tayo sa office natin. Gaw Clyde, no? So, pasensya na, hindi tayo nakapag-live. Busy po. At bago lang tayo natapos sa solemn exorcism natin,
sa isang babae from Dubai. So, ang layo, no? From Dubai. So, pakinggan natin, no? And then, i-translate ko lang dahil magaan na daw yung kanyang pakiramdam. Nung una ay hindi. Galit na galit sa atin. Okay, patuloy. Bro Peter daw po kuan hagit may sa imong balik siya na balik. Lila na sila nila. Dila. Oo. So para na ang amo na ang haon niya mga niya po kung kader Darwin mo nag-meet kani mo in person kay okay ka na ang very sa tawag niya ko na inspired sa imong mga kuan. Before tigala ko nganong magsiw kalagot-lagot pero karon wala gyud na ako man giyong gi-accept nga I am mistake. Praise the Lord. Humility is the best yet. Okay, wa be taong perfect. So, Kani ato nga ato nag-practice pa So, 19 years siya nag-practice sa pagka-albularyo, mga kapatid. No, Bia 19 years. Sabi dito, for almost 19 years, no? 19 years bilang isang albularyo, nagbalik loob sa simbahan. Galit na galit sa atin. So, ito po ay ini-interview. Wa na lagi kay live in Thursday, Friday ng Mass Father. So, ang live natin sa YouTube channel po. Okay? yung pag-albularyo for more than years. Imo ging panindigan. Sakto gining ako. Sabihang, ingato akong anak. Dahil, inakurong dahil, masuko dahil, kanang hindi namin na mag-away dahil. Mga gito naka-enlight, usas naka-enlighted. Dahil, kanang na ang pagpakaayon. Kaya na ko himoon nga, mawala ni. So, kanang na ang kaloy sa Ginoo, kung gani bro, dayon kini ako ang pag Process na kining mo po. kining ako karon mga pangbuhat karon nga madayon ko ginaon so pagka-deliverance me pag nalipayan ni kaay ko kay isang ko'y ganahan ang magpayutang natin daghang kaayong balaog ni kadlukan nga magkasala ta sa ilot dayon. Praise God. So naagi ko ganahan ko nga sa Panginoon kay according to Father. So, doon mga kapatid, no? Na gusto na niya i-surrender, dapat itong solemn renounce, no? Willing na willing tayo matulungan yung kapatid natin. Then naharas pala yung kanyang anak, no? Naharas yung kanyang anak. Katong Ginoo sa panahon nga siya nagkamatay sa cross. Praise the Lord. Ngano magsige pamanta o tuon anang mga dili yaha sa Ginoo. Maputi daghanang bawal nga hanggang nga malaon nga gidili. Silot dire, silot ito. Oo, gyud. Na mao na nga gitapoy na parang silot mo rag kayong ko. Labaw pa sa Ginoo. Oh, yung nga ug sa Ginoo pagkangon parte man ni may isuga. Gamay kina kong sipyad sa Oo, gyud. may garabihan naman ning disiplina, mo ra tag sundalo ani nga wala ti sweldo ani. Praise the Lord. So, nga to, mensahe ni mo ni Pare Darwin. Salamat sa imong nindot kay nga say bro ha. So, hinaot nga daghang pag ma-inspired nimo nga mga albularyo nga mo surrender. Manginaot po ko sa mga albularyo nga nagtuon o kanang dili dito approve sa simbahan nga mga prayer kanang mga gitun-an nila nga mga kanang inyong nagtun-an nga sa inyong mga trigulangan isurrender niyo na mga bro kay mga madam kay og namoy natun-an nga inana kay dili na sa Ginoo. So ang mag-antos na kamo og inyong pamilya Oo, gyud. sama sa akong ikasulti nga akong pamilya walay freedom, wala ipan may kanang gitawag og kalipay, wala may Pinugnan gyud. murag na ay nagkontrol nga dili ang Ginoo kundi ang leftist. So gusto ko nga akong nabaluan dinhi sa kalibutan gugma, ang pamilya gugma. So atong ipatigmamo ang gugma. So the most powerful is love because of God. Praise the Lord. Salamat bro. Unya daghang salamat ato tanan og magpadayon ta no. Unya ako So, yun mga kapatid, in-interview ni Gao Clyde Kitgano. Itong 19 years na ganap na albularyo na kung manunood sa atin, galit na galit. Pero ngayon bumalik na dahil naharas pala yung kanyang anak. At walang ibang makatulong kundi ang team. So, mas mabuti na makasurrender sila lahat, no? Perting sukuan niya sa iyang asawa. Galit na galit siya sa asawa niya dahil laging nanonood.
sa atin. So yung anak niya ay hinaharas ng demonyo. So ngayon ay magaan na at marami na siyang mga realization, mga kapatid. So sa matagal na panahon ay nag-enjoy siya sa kapangyarihan na hindi galing sa Diyos. At salamat sa Diyos, meron ding isang albularyo ng surrender. I-share ko din sa inyo. Grabe yung reaction. At meron ding apo ng albularyo, nag-react din. So, mga bago po itong mga pasyente, mga kapatid. At pasyensya, hindi tayo nakapag-live dahil sa daming tao talaga. Nandito din kapag makarating na tayo sa office ay, ang sarap na magpahinga, no? As a kumbento. Si Jean Escalera, good evening po, Father Darwin. Muadto mi pohon adto ni Brother Clyde asa dapit ila address. Uy. Hindi ko kabisados yung address ni Gao Clyde. So salamat ha, at sa mga nanood sa atin, maka-inspire mga kapatid ha. Every week po meron tayong mga albularyo. So ngayon may from North Cotabato na albularyo, active na albularyo. Sino pa? Pangalawa, pangatlo, tatlong albularyo sa linggong ito. Tatlong albularyo nag-renounce, no? So maka-inspire, no, na during exorcism natin, magpakita talaga yung kapangyarihan ng simbahan na maka-inspire sa ating lahat. So, ngayon ay 7 yung ine-exercise natin. So, huwag kayong mag-alala, mag-quick live lang tayo sa mga sharing ko, sa mga kaso natin, time to time po. Sa pamagitan nito, dudubli yung ating kaalaman, lalawak yung ating kaalaman patungkol sa spiritual warfare. So itong spiritual warfare, mga kapatid, grabe talaga ang impluensya nito. Si Marife Sumagaygay, no? Si Lini Sarsalejo Triquete, no? Si Ralph Michael Miranda, si Raul Ocolaris, nanood sa atin ngayon. So, salamat po sa inyong panunood, no? Na-inspire lang ako sa sinisend sa atin na video. Very inspiring talaga, mga kapatid, no? At sa pamagitan yan, ay marami din kakalaban sa atin, no? Okay lang. Basta, ang importante na masiwalat natin yung katotohanan. At kahit meron pang masaktan. No, truth hurts but it doesn't harm, mga kapatid. So matagal na ako hindi nakapag-live, pero balik na tayo. At pasalamat tayo sa mga kapatid natin na laging sa atin, suporta. At bago ako, sabi ni Saint Augustine, mga kapatid, truth is neither mine nor yours, so that it cannot be both yours and mine. So, walang may-ari sa katotohanan. Only God, because only God is truth. Ang ganda ng sinasabi ni San Agustin, no? Salamat yun, surrender na sila, mga albularyo, para wala na iduulan. So, saan na kayo lalapit? No? Doon sa mga pari. Receive the sacrament and use the sacramentals of the church. Ang ganda ng sinabi ng truth is neither mine nor yours, so that it cannot be both yours and mine. No? Because truth
only comes from God. It comes from God. If you have understood, then what you have understood is not God. Meaning God as truth surpasses human grasp. We know Him truly but never exhaustively. So grabe, no? If you have understood God, then what you have understood is not God. Totoo. Where I found truth, there I found my God. Who is the truth itself? So kung makikita na natin ang katotohanan, nakikita na natin ang Diyos. Sino ang Diyos? He is the truth Himself. Where the church is, there is the Spirit of God. Totoo. And where the Spirit of God is, there is the church and all grace. Truth lives where the truth remains faithful to the apostles. Totoo yan. Na ang simbahan, mga kapatid, ang makapagbigay sa atin ng inspirasyon. Wala nang iba. No, wag kayong aalis sa simbahan. Ang simbahan lang ang makabigay sa atin. So kaya nga, lagi nating tinuturo yung aral ng simbahan dito sa office natin. At yun talaga yung reminder ko sa mga kapatid natin. Dapat grounded sa mga church fathers. Dapat grounded sa CCC, yung ating sinisiwalat dito sa social media. At sa banal na salita ng Diyos. Hindi sarili nating opinion. Ikaw at ako may opinion. Ang ganda ng sinabi ni San Agustino, truth is not mine, neither mine nor yours. Ang ganda. Ito po, no? Truth is neither mine nor yours. Parang walang malaki. So that it can be both yours and mine. Ganda, bright. Grabe itong talino to si St. Augustine. No? Mga sayings ni St. Augustine, mga kapatid. Grabe itong mga sayings ni St. Augustine, mga kapatid. So, truth is neither mine nor yours, so that it can be both yours. So that it can be both yours and mine. No, truth is neither mine nor yours, so that it can be both yours and mine. So yung punto nito, ang katotohanan is universal, hindi exclusive. So Augustine is combating the idea that truth is subjective, private, or owned by individuals. For him, truth is universal. No? Ganda na. Very simple lang itong sinasabi ni San Agustin. Truth is neither mine nor yours, so that it can be both yours and mine. Ang ganda, no? Ang punto nito, yung katotohanan ay hindi subjective. Yung katotohanan is private, hindi owned by individuals. Truth is universal, objective, and eternal. Yes po, daghan kaayong salamat nimo, Father D. Salamat po. If something is really true, example 2 plus 2 equals 4, or justice is good, then it is true for everyone. No one can claim personal ownership over it. Truth exists above the mind, nor inside it as invention. Truth does not depend on our own opinions, cultures, and preferences. We discover truth. We do not create it. Wow. The reason truth can belong to both yours and mine because it belongs to God. Because God is universal. And St. Augustine says that human minds participate in the same eternal truth, like many people saying the same sun. Pupunta ka dun sa Amerika, yung sun ay hindi na sun. It is common
possession because it is a divine and unchanging. Ang ganda, no? We do not produce truth. We participate in it. This is Augustine's Christian transformation of the philosophy of Plato. All finite minds shared in the same eternal and divine light. Ganda, no? Sabi niya sa pangalawang sayings niya, if you understood, then what you have understood is not God. Ito yung point niya. Even though God is truth, He is not reducible to any human concept of truth. Hindi natin ma-interpret ang Panginoon sa maliit lang na bagay. Hindi natin mag-grasp yung buong katotohanan sa Panginoon. God is infinite. Human understanding is finite. So, ang Panginoon ay infinite. Sa atin is finite lang, limited. Anything fully grasped by the mind is smaller than the mind. Kung maunawaan mo, yung bagay, naging maliit yung bagay. Smaller than the mind. But God is greater than the mind. Therefore, He cannot be contained and comprehended. Hindi natin maintindihan ng Panginoon. God cannot be known truly but not completely. God can be known truly but not completely. So, maintindihan natin Panginoon pero hindi completely. Dahil finite lang yung isipan natin. Ang Panginoon ay infinite. Amen? Anong Panginoon? Infinite. Okay. We have true knowledge of God but never total knowledge. No. So, we have true knowledge of God but never total knowledge. Hindi natin ang Panginoon, no? Ang ganda, no? Comprehension, enclosing, fully grasping, impossible. Apprehension, touching, reaching towards possible. Every concept we have of God is true, and so for us, it goes, but inadequate. Yung knowledge natin sa Panginoon, still inadequate. Yung meron siyang mga revelation, nakatulong sa atin. Pero hindi yan sapat. At sa pagpunta natin sa langit, doon na yung full comprehension of the reality of God. Wow. No? When I found truth, then I found my God. Who is the truth itself? No, God is truth, and all truths reflect Him. No, so hindi natin din-discover. Only we discover truth. We never create it. So ganun din, no? Finding truth leads the soul to God, even if indirectly. I realized that the truth I saw was not subject to decay. And whatever partakes of truth is superior to my own mind. So ito yung summary sa katotohanan, mga kapatid. Truth is universal and divine. No one owns truth because it is God. God as truth surpasses full human comprehension. We know Him truly, but never exhaustively. If you have understood, whenever we discover truth, we touch the divine source. Kaya nga, lagi natin sinishare dito sa social media. God equals truth in its perfect eternal form. Human minds illuminated to see truth by God. Every true insight, participation in God's light. Understanding God, always true, but never completed. It is not 100%, mga kapatid. Ang ganda ng sayings ninyo at maka-inspire sa ating lahat, mga kapatid, no? So, very practical itong sinabi ni St. Augustine, no? Truth is neither mine nor yours, so that it can be both yours and mine. Oh. So, meaning truth is universal, objective, and eternal, mga kapatid. So, maraming salamat sa inyo, ha? Quick live lang po tayo at sana po ay may natutunan kayo,
No, pasalamat din ako sa isang albularyo na nabalik loob, mga kapatid. Ang pagpahirog pa nyo sa Revolt to Truth. Yes, katotohanan po yan. Dahil yung mga apostol yung kanilang balabal ay ginagamit sa mga tao. So, it is a form of respect and veneration. It is not worship, mga kapatid. No? So, it is an act of veneration, not an act of worship as God. Kamali ka, kapatid. Kung magpahid tayo ng mga sa sacred images, ay hindi naman natin sinamba sila bilang Diyos. Yan ang katotohanan, kapatid. Okay? So, maraming salamat sa inyo, mga kapatid, sa inyong panunood, at sana po ay may natutunan kayo sa araw na sa gabi na ito, no? So, maaga tayong matutulog ngayon. So, quick live lang po tayo. Pasalamat ako sa mga star senders natin ngayon. Si Gladys Santilan Pinili, 50 stars. Si Hinapi Daguhoy Piater, no? 350 stars. Salamat po. Si Merly Losterio Istukia, 50 stars. Si Ate Marilu Magno, 400 stars. At si Gladys Santilan Pinili, 50 stars. Salamat po at sa inyong lahat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is your fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Fight, Maria, to tax safety with a humble heart.